Kung naririnig mo ito ngayon, ibig sabihin, buhay ka pa. Ako si Jelin. Hindi ito katang-isip. Hindi ito kwento ng kaibigan. Ako mismo ang nagpadala nito. At kung sakaling may makita kang branch ng Jollibee na bukas pa rin kahit lampas sa gabi, huwag ka nang pumasok. Nangyari ito noong unang gabi ng night shift ko. Bagong lipat lang ako sa branch na yon. Isang lumang Jollibee sa tabi ng highway. Wala nang masyadong dumadaan doon. Pero sabi ng manager, operational pa rin. 10:00 ng gabi nang magsimula ang shift ko. 3 lang kami. Ako, isang cook, at ang manager. Pero bago pa mag 11:00, umuwi ang dalawa. May emergency, sabi nila. Iniwan nila ako, mag-isa. Tahimik ang buong store. Walang bata, walang tawa, walang amoy ng bagong lutong manok. Tanging ilaw na kumukurap at ang tunog ng freezer na parang may hinihingal. Naisip kong isara na lang. Pero nang silipin ko ang logbook, may nakasulat. Huwag isasara ang store kahit walang tao, walang pirma, walang petsa. Bandang 11:30, tumunog ang door chime. May pumasok na lalaki. Hindi ko nakita ang muka agad. Nakayuko siya. Parang pagod. Parang may tinatakbuhan. Good evening po, sabi ko. Dahan-dahan siyang tumingin sa menu. Isang Chicken Joy. Dine in, sabi niya. Normal. Masyadong normal. Pero habang tinatype ko ang order, napansin ko ang salamin sa likod niya. May mga tao sa loob ng store. Nakaupo. May hawak na tray. Kumakain. Pero wala akong narinig na pumasok sila. Paglingon ko sa likod, wala nang tao. Pagharap ko ulit sa salamin, nandoon na naman sila. Nakatitig sa akin. Hindi kumikibo, hindi ngumunguya. Nakangangalang. Inihatid ko ang order ng lalaki. Uupo pa lang siya nang bigla niyang sinabi, "Ikaw lang ba ang crew dito ngayon?" "Oo po," sagot ko. Tumango siya. "Ganyan din dati." "Dati?" tanong ko. Hindi na siya sumagot. Habang kumakain siya, napansin kong umiikot ang ulo ni Jollibee mascot sa poster sa wall. Hindi gumagalaw ang katawan. Ulo lang. Sinusundan ako ng tingin. Bumalik ako sa counter. Sinubukan kong tawagan ang manager. Walang signal. Pagtingin ko sa oras, 11:00 pa rin. Hindi gumagalaw ang orasan. Biglang tumayo ang lalaki. "Salamat," sabi niya. "Makakaalis na ako." Lumakad siya papunta sa pinto. Pero bago siya tuluyang lumabas, bumaling siya sa akin. "Jelin," sabi niya. Nanlamig ang buong katawan ko. "Paano mo alam ang pangalan ko?" tanong ko. Ngumiti siya. Ngiting parang matagal ng patay. "Nakasulat ka na sa logbook." Nang umalis siya, nagsara ang pinto pero hindi tumunog ang chime. Pagbalik ko sa counter, bukas ang logbook. May bagong entry. Jelin, night shift, status, pending. Hindi ko maalala na isinulat ko yon. Isa-isa, bumukas ang mga ilaw sa dining area. May mga taong nakaupo. Crew, customer. Lahat sila naka-uniform ng Jollibee. Lahat sila, walang muka. Lumapit sila sa counter. Sabay-sabay. "Order na po kami, Jelin." Sa likod nila, lumabas si Jollibee mula sa storage. Hindi siya sumasayaw. Hindi siya kumakaway. Nakatayo lang siya. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya. "Salamat sa pag-a-apply," sabi niya. "Ikaw na ang sasalo ng shift namin." Sumigaw ako. Tumakbo papunta sa pinto. Pero bawat hakbang ko, mas humahaba ang store. Parang hindi ako makaalis. Parang ayaw nila akong pakawalan. Biglang nagdilim ang lahat. Pagmulat ko, nasa likod na ako ng counter. Naka-uniform. May name tag. Jelin, crew. Tumunog ang door chime. May pumasok na bagong customer. Ngumiti ako, ngiting hindi umaabot sa mata. "Good evening po," sabi ko. "Dinein po ba?" Kung naririnig mo ito ngayon, ibig sabihin nakalabas pa ako. Kahit sandali lang. Pero babalik na sila. Naririnig ko na ang chime. Kung sakaling gutom ka sa gabi
at may makita kang Jollibee na bukas pa rin, huwag kang papasok dahil baka ako na ang kukuha ng order mo. Kung makarinig ka ng resibong tumunog kahit wala kang kinukuhang order, tumakbo ka na. Ako si Donald. Ako ang nagpadala ng kwentong ito dahil baka sa susunod, ikaw na ang tatawagin ng system. Nangyari ito nung ako ang naka-assign sa graveyard shift sa isang Jollibee na bihira ng puntahan ng tao. Hindi ito bagong branch. Luma ang tiles, dilaw na ang ilaw, at may iisang POS machine lang na gumagana. Bago umuwi ang manager, may sinabi siya sa akin na hindi ko nakalimutan. Kapag may lumabas na order number 000, huwag mo itong iserve. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit. Akala ko panakot lang sa bagong crew. Bandang 2:00 ng madaling araw, wala ng customer, wala ng ingay. Nililinis ko ang counter ng biglang PERTY, tunog ng resibo. Napatingin ako sa POS. May lumabas na papel. Hindi ako nag-type. Hindi ko hinawakan ng screen. Kinuha ko ang resibo. Nakasulat, order number 000 item, Chicken Joy QTY, isa mode. Dine in, walang presyo, walang oras, walang pangalan. Napatawa pa ako nun. System error, bulong ko. Pinunit ko ang resibo at itinapon sa basurahan. Pagbalik ko sa counter, PERTY, isa pang resibo, pareho. Order number 000. Kinabahan na ako. Tinawagan ko ang kitchen crew. May nag-order ba? Tanong ko. Tahimik. Pagpasok ko sa kitchen, nakapatay ang fryer. Walang nagluluto. Pero sa mesa ng plating, may isang Chicken Joy. Mainit. Sariwa. Parang kakaluto lang. Bumalik ako sa counter. Sa dining area, may nakita akong lalaki. Mag-isa. Nakaharap sa dingding. Hindi ko nakita kung kailan siya pumasok. Sir, tawag ko. Dahan-dahan siyang lumingon, wala siyang mukha. As in, makinis. Parang buradong larawan. Bumagsak ang tuhod ko sa takot. Tumayo siya, lumapit sa counter. At sa unang pagkakataon, nagsalita ang POS machine. Hindi speaker, hindi tao. Parang sabay-sabay na boses. Order number 000 is ready for serving. Sumigaw ako. Hindi ko yan order. Tumigil ang lahat ng ilaw. Emergency light lang ang natira. Sa salamin ng counter, nakita ko ang reflection ko. Naka-uniform na ako. Pero suot ko pa kanina civilian clothes. May name tag. Hindi pangalan ko. Nakasulat, Donald, serve. Biglang bumukas ang pinto ng storage. Lumitaw si Jollibee. Pero hindi mascot. Matangkad. Payat. At ang mga mata, wala. Butas lang. Matagal na kaming kulang, sabi niya. Salamat sa pag-fill ng slot. Tinuro niya ang lalaking walang mukha. Siya ang huling nagkamali. Ikaw ang susunod. Tinakbo ko ang back door. Pero bawat hakbang ko, mas humahaba ang hallway. Mas lumalayo ang exit. Parang nilulunok ako ng store. Biglang, isa pang resibo ang bumagsak sa sahig sa harap ko. Order number 000. Status, accepted server. Donald. Nagising ako sa labas ng branch. Umaga na. Sarado ang Jollibee. May police tape, may nakasabit na karatula. Temporarily closed. Pero sa salamin ng pinto, may resibo. Nakadikit. Order number 000. Hanggang ngayon, tuwing 2:00 ng madaling araw, naririnig ko ang tunog ng resibo. At minsan, may tumatawag sa pangalan ko mula sa speaker. Kung may makita kang Jollibee na tahimik masyado, kung may lumabas na order na hindi mo naman tinype, huwag mo itong iserve. Dahil kapag tinanggap mo ang order number 000, ikaw na ang susunod na mawawala. Ako si Julius at ako mismo ang nagpadala ng kwentong ito. Hindi ito para sumikat at hindi rin para takutin ka lang.
Ginawa ko ito dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung nakalabas ba talaga ako o kung pinapayagan lang akong magsalita. Nangyari ito noong ma-assign ako sa isang Jollibee branch na halos wala nang pumapasok na customer kapag gabi. Normal naman daw yon, sabi ng manager. Tahimik, mabagal ang oras, madaling duty. Kaya tinanggap ko ang graveyard shift kahit mag-isa lang ako sa harap. Sa unang 2 oras, wala talagang kakaiba. Nilinis ko ang counter, inayos ang mga upuan, pinunasan ang mga tray. Ang problema lang, kahit walang aircon, parang malamig ang paligid na parang may bukas na pinto kahit wala naman. Bandang lampas hating gabi, napansin kong may ilaw sa dining area na kusa na lang nagbukas kahit naka-off na yun kanina. Akala ko electrical issue lang, kaya hindi ko pinansin. Pero nang lumingon ako ulit, may isang mesa na parang ginamit kahit siguradong wala namang customer na pumasok. May baso na may yelo, may bakas ng daliri sa tray, at may upuang bahagyang nakahatak pa atras, parang may kakaupo lang. Kinabahan na ako pero pinilit kong maging kalmado. Sinabi ko sa sarili ko na baka guni-guni lang dahil antok na ako. Bumalik ako sa counter at tumingin sa menu board para umiwas sa kakaibang pakiramdam. Doon ko napansin na may isang item na hindi ko kailanman nakita dati. Wala itong presyo at wala rin itong picture. Plain na text lang na nakasulat sa gilid ng screen. Hindi ko alam kung bakit napatingin ako roon ng matagal, pero pakiramdam ko ay hindi iyon dapat nandoon. Bigla kong naramdaman na may nakatingin sa akin. Paglingon ko sa dining area, may lalaki na ngayong nakaupo sa mesa na kanina lang ay walang tao. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya kumakain. Nakatitig lang siya sa counter na parang naghihintay. Nilapitan ko siya at tinanong kung okay lang ba siya. Hindi siya sumagot. Napansin ko rin na wala siyang suot na mask o cap. Pero hindi ko maalala ang itsura ng mukha niya kahit ilang segundo ko na siyang kaharap. Parang dumudula sa isip ko ang detalye. Bumalik ako sa counter at napansin kong may transaction na nakabukas sa system kahit wala naman akong ina-approve. Hindi ko ginalaw ang screen pero tuloy-tuloy ang proseso na parang may ibang gumagamit. May oras, may table number, at may pangalan ng server. Ang pangalan ko, doon na ako kinabahan ng husto. Sinubukan kong i-cancel ang transaction pero ayaw gumana. Parang hindi na ako ang may control. Pagtingin ko ulit sa dining area, hindi na lang isa ang customer. May iba pa. Tahimik silang lahat. Walang nag-uusap. Walang kumikilos. Ang mas nakakakilabot, pare-pareho ang ayos ng pagkakaupo nila. Pare-pareho ang pagkakatitig. At pare-pareho silang walang malinaw na mukha. Parang may kulang sa kanila at pakiramdam ko, ako ang pinupuno nun. May narinig akong boses sa likod ko. Hindi ko alam kung saan galing pero malinaw ang sinabi. Oras na raw para mag-close. Pero nang tingnan ko ang oras, hindi pa tapos ang shift ko. Sinubukan kong lumabas sa likod na pinto pero ayaw bumukas kahit naka-unlock. Pagbalik ko sa harap, mas dumami pa ang mga taong nakaupo. Hindi ko na makita ang sahig sa pagitan ng mga mesa. Sa gitna nila, may isang figurang mas matangkad sa lahat. Hindi siya gumagalaw, pero alam kong alam niya na nandoon ako. Sinabi niya na hindi raw lahat ng shift ay may uwian. May mga gabi raw na may naiwan para manatili ang sistema. At ngayong gabi, ako raw ang napili dahil ako lang ang pumasok na hindi nagtanong. Naramdaman kong bumibigat ang katawan ko. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Parang unti-unting tinatanggap ng lugar ang presensya ko na para bang matagal na talaga akong parte nito. Nagising ako kinabukasan sa labas ng branch. Umaga na. Bukas na ang tindahan. May mga batang naglalaro. May mga taong nag-o-order.
Parang walang nangyari. Pero nang tumingin ako sa salamin ng pinto, nakita ko ang refleksyon ko na naka-uniform pa rin kahit sibilya na ang suot ko. At sa loob ng store, sa isang mesa sa gilid, may bakanting upuan na nakaharap sa counter. Hanggang ngayon, tuwing dadaan ako sa kahit anong Jollibee, pakiramdam ko may lugar na kulang. Parang may pwesto na para sa akin na hinihintay lang akong bumalik. Kaya kung ikaw ay magtatrabaho sa gabi at mapansin mong masyadong tahimik ang loob ng store, huwag mong isipin na swerte ka. Minsan, ang katahimikan ay hindi dahil walang tao, kundi dahil kumpleto na sila. At kapag naramdaman mong parang ayaw ka nang palabasin ng lugar, huwag kang maghintay na matapos ang shift mo. Dahil may mga shift na walang uwian at may mga taong hindi na talaga umuuwi. Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin nyo na lang akong Peter. Hindi ako sanay magbahagi ng ganitong karanasan. Pero may isang gabi sa isang Jollibee branch na pilit bumabalik sa alaala ko. Isang simpleng pagkain na nauwi sa isang karanasang hindi ko na muling nanaisin. Ito ang kwento ko. Gabi na noon nang pumasok ako sa Jollibee. Pagod galing trabaho, gutom, at gusto ko lang ng tahimik na lugar para kumain. Halos wala ng tao sa loob. May 2 crew sa counter at isang janitor na naglilinis sa bandang likod. Umorder ako ng paborito kong meal at umupo sa isang mesa malapit sa bintana. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik para sa isang fast food restaurant. Habang kumakain ako, napansin ko ang isang bagay na hindi ko agad pinansin. Sa kabilang dulo ng restaurant, may isang mesa na tila laging madilim kahit bukas ang ilaw sa itaas nito. Akala ko sira lang ang bombilya. Nagpatuloy ako sa pagkain. Maya-maya, napansin kong may tray sa mesa na yon. May pagkain. Mukhang bagong luto. Pero wala akong nakikitang taong kumakain. Sinubukan kong huwag pansinin. Baka may bumalik lang saglit sa counter. Ngunit habang tumatagal, napansin ko ang mas kakaiba. Ang pagkain sa tray, unti-unting nababawasan. Walang upuang gumagalaw. Walang taong nakaupo. Pero bawat sulyap ko, parang may nawawala. Kinilabutan ako. Tinawag ko ang isang crew. "Miss, may kumakain po ba doon sa mesa?" Tanong ko habang itinuturo ang madilim na bahagi. Saglit siyang tumingin. Nakita ko ang pag-iba ng itsura ng mukha niya. "Sir," mahinahon niyang sagot. "Sarado na po yung area." Pero may pagkain po, giit ko. Hindi siya agad sumagot. Lumapit siya sa mesa at dahan-dahang kinuha ang tray. Pagbalik niya sa counter, nanginginig ang kamay niya. Bumalik ako sa pagkain pero wala na akong gana. Pakiramdam ko may tumitingin sa akin. Nang tumingin ako sa salamin sa dingding, may napansin akong kakaiba. Sa refleksyon, may isang lalaking nakaupo sa mesa sa likod ko. Nakatungo. Tahimik. Pero nang lumingon ako, wala akong nakita. Mabilis ang tibok ng puso ko. Tumayo ako para umalis. Pero bago ako makarating sa pinto, may narinig akong boses sa likod ko. Mahina. Malapit. "Masarap ba ang kinakain mo?" Napahinto ako. Dahan-dahan akong lumingon. Sa mesa na kanina'y walang tao, may isang lalaking nakaupo. Maputla ang muka. Nakangiti. Ang kinakain niya, pareho ng in-order ko. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya sa akin. "Matagal na akong gutom," sabi niya. Pero ngayon lang ulit may kasabay. Hindi ko na hinintay pa ang susunod niyang sasabihin. Lumabas ako ng Jollibee nang hindi na lumilingon. Kinabukasan, binalikan ko ang branch para siguraduhin kung totoo ang nangyari. Tinanong ko ang manager kung may nangyaring kakaiba roon dati. Tahimik siyang saglit bago sumagot. "May isang customer po rito noon," sabi niya. "Bigla na lang hindi gumising sa mesa niya.
Tinuro niya ang mesa sa dulong madilim. Parehong mesa. Mula noon, hindi na ako kumakain mag-isa sa gabi. At tuwing napapadaan ako sa isang Jollibee na halos walang tao, lagi kong naaalala may mga customer na hindi talaga umaalis. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayon mga kaibigan. Salamat sa inyong oras at sa pagtangkilik sa channel na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong kwento. Share nyo rin sa mga kaibigan kung gusto ninyong maranasan ang kilabot at kwentong nakaka-inspire. Hanggang sa muli, manatiling ligtas, manatiling curious at laging tandaan, ang bawat kwento ay may aral at saya. Peace out.